May nakalaban na naman kami dito sa Peach and the Fire na mga taga-Indonesia at sila nga ay mga taga-Top Boys Clan na nagla-live sa TikTok. Grabe ba, sunod-sunod yung mga nakalaban namin na puro taga-Indonesia at parehas pa nga na nagla-live sa TikTok. Tama ka nga idol dahil yung huling nakalaban namin ay mga taga-Indo Always Win na taga-Indonesia din. At parehas na sila nitong taga-Top Boys na gumagawa ng content sa TikTok. Kaya dito sigurado mapapalaban na naman yung mga kasama ko dito sa Peach and the Fire. Dahil ayan o, tignan nyo, meron na silang inaalagaan na 10 win streak at puro nga perfect score yung mga huling laban nila. Kaya dito, kailangan talaga ulit magseryoso ni Rambutan dahil mamaw yung mga kalaban. Dahil yung ginamit ko dito ay Noah's Ark at sa ibang account ay puro puting bakulaw at mga taong bato. Tama, dahil yan yung matinong strategy para maputol yung win streak. Maalagaan yung win streak. At eto na nga, nung nagsimula ngayong laban, dinurog na kaagad yung mga base namin sa taas. Grabe, ginawa lang atang TH1 yung mga TH80 namin. Dahil tingnan nyo naman, nadurog lang yung mga TH80 namin na hindi malang nagagamit yung mga attack nila sa taas. Tama mga idol, dahil lamang na lamang sila dito sa mga high TH, lalo na pagdating sa baba. Kaya dito, nahirapan nga yung mga kasama ko na may mga account na low TH. At nung tiningnan ko kung ano ba yung mga ginamit nilang strategy, ayan mga pagmalakasang Root Rider at mga Meteor Golem. Pero expected ko na rin na ganito nga yung mangyayari dahil kita nyo naman sa warlord nila. Kaya ang kailangan na lang gawin ay ang magseryoso na gamit na yung mga matikinong troops. At pagkabukas ko nga ulit, ito na yung score. Ayan, isang base na lang yung naiwan sa amin na TH11. At dito, nagsend nga ng link yung kasama ko na nakalive nga daw yung kalaban sa TikTok. At tinaabang lang ata nila kung kaya ba namin makahabol. Eh ano pa ang gagawin? Eh di sinimulan ko na nga dito gumamit ng mga matitinong troops. At yan ay walang iba kung hindi puro puting bakulaw lang yung laman ng army camp kasama na pati sa reinforcement. Tama, dahil yan ang isa sa mga troops na malakas mga 3-star. At sinimulan ko nga yan gamitin dito sa account ko na TH14. At eto na nga yung unang biktima, yung base ni Awan Piteng. Tama, si Awan Piteng na pa number 50 nila. At yung katapat nga nito ay yung isang account ko na TH11 na hindi pa na 3-star. Hinuli ata nila yon at plano ata na gamitan ng mga bungo na may talantae. Pero hayaan na, at dito na muna tayo sa base ni Awan Piteng. At dito nga, tinakpan ko na kaagad ng indispel yung mga ibang defense. Sabay ibinaba si Tatang para ihalis yung bulalakaw papunta doon sa may scatter shot. Kaya ayun, pati yung enemy yung bot na walang kamalay-malay, tinamaan din ang tae sa bunbunan. Pagala-gala kasi sa base, nadamay patuloy sa tae ni Tatang. Pero nagulat nga ako dito dahil meron palang nakatagong posto ng PLDC kung saan po inilapag si Tatang. Pero buti na lang, hindi ata tumahon kung nagkataon, mapupunta lang sa kawalan ng bulalakaw ni Tatang. Pero inilapag ko na nga yung bahay ng aso doon sa may 9 o'clock kasama ng mga puting bakulaw. At binaba ko na rin si Topakin kasama si Abnay na BK para kalat ka rin si Tatang papunta dito sa may Eagle. Sabay ibinaba ko na rin pati yung bidabidang hero yung bot para matanggal niya na kaagad yung mga defense na pakalat-kalat dito sa may 9 o'clock. Kaso nakita niya muna dito yung enemy BK na pinagtitripan yung mga puting bakulaw. Kaya ayun, pinagsasapag kaagad ni Hirong yung bot habang naninigas pa yung itlog ng enemy BK. Gawa ng tumilapo na puting bakulaw. Pero naglapag na nga ako dito ng jump spell para makatalo na yung mga puting bakulaw kasama ng 3 Hirong buang papunta dito sa mga Inferno Tower na nasa gitna. Pero nagrambulan nga muna sila dito dahil lumabas nga yung bantay ni Awan Piteng na puting bakulaw at kaldero na may lamang tae. Kaya binuhusan ko na kaagad na muriatic acid yung kaldero para hindi na mamaho sa mga buwang na nasa gitna. Kaso, nagpaikot-ikot pa nga sa ipo-ipo yung Abnay na BK kasama ng ilang pirasong puting bakulaw habang binabanata ng enemy queen. Pero buti na lang, isa-isa na nga naputukan yung mga puting bakulaw. Kaya ayun, halos mamunti nga dito yung base ni Awan Piteng. At ginamit ko na nga dito yung earthquake boots ni Abnay na BK para basagin na nila kaagad yung town hall. Kaso, nasabuga naman ng malaking tae habang naliligaw sa muriatic acid na galing nga doon sa town hall ni Awan Piteng. Kaya halos hindi nga makalis dito yung 3 hirong buwang dahil sa lagkit ng muriatic acid. At dahil dyan, pinalabas ko na dito yung malakas na Hingante Kalbo kasama na yung 2 kambal na Tupakin. Pero teka, nagtaka na nga ako dito kung bakit ayaw tumigil ng jump spell sa kakatalon. Kaya ayan, pernis ko na muna para sana tumigil. Kaso tuloy-tuloy pa rin sa kakatalon kaya itinago ko na lang sa indispell. Hindi ko nga alam kung bakit ayaw tumigil. Kaya ayaw naman tumalo ng alagang baka ni Abnay na BK. Pero hayaan na dahil na 3-star na nga dito yung base ni Awan Piteng. At sa kaduluduluhan, nakaapak pa rin talaga na malaking tae si Hirong yung bot. Buti na lang bago sumabog na 3-star na nga yung base ni Awan Piteng. Rambutan, mahina naman yung base na ginamitan mo ng mga puting bakulaw. Kaya sigurado, hindi sila maniniwala sa'yo na malakas nga to mga 3-star. At ganun ba? Kaya tara, diretso na tayo dito sa second attack sa account ko na TH14. Dahil ang ginamit ko nga dito ay 17 puting bakulaw at may 5 bungo na nakasakay sa tae.
At yan nga ay ginamit ko dito sa base ni Buni na may buni. O tekmayan, hindi kaya mga dito yung mga puting bakulaw? Dahil tingnan nyo naman halos max na nga ito sa TH15 at meron na nga siyang monolith at mga ridge tower. Kaya dahil dyan, target lock na kaagad yung monolith kasama na pati yung town hall ni Buni. At ang una kong ginawa dito, nilapagan ko lang muna ng isang linto yung town hall para ma-activate yung defense mechanism. Dahil dyan ko mismo itinapon yung tayo ni Tatang. Pero syempre, kailangan muna natin takpan yung ibang defense gamit yung mga indispel. Kaya ito na ang bulalakaw ni Tatang. Ayun, sapul na sapul yung bubong ng town hall. Kaya ibinaba ko na kaagad si Tupakin sabay ginamit yung malaking pana niya papunta doon sa may town hall. Kaya dahil dyan, wala na kaagad sa mapa yung town hall ni Buni kasama yung monolith at syempre pati yung dalawang scatter shot. Pero hindi pa pwede magsaya dahil tingnan nyo naman nakaabang na nga dito yung enemy BK. Kaya nalapag na ko kaagad ang dalawang puting pakulaw para tumangkay dito kay Tupakin at kay Tatang. At dito, pinapanood na nga ako ng kalaban habang nakalive siya sa TikTok. At ang sabi pa nga ng kasama ko na si Cairo na pinapanood siya sa live, tawa daw ng tawa yung buang sa mga puting bakulaw. Hindi ko nga alam kung natatawa ba talaga siya o tinatawanan niya yung mga puting bakulaw. Pero hayaan na dahil pababa na nga dito papuntang 9 o'clock yung dalawang hirong buang. Kaya nagbaba na ako dito ng dalawang puting bakulaw kasama na pati yung bahay ng aso. Sabay binuksan yung pader gamit na yung bungo na nakasakay sa tae. At kailangan makapasok yung tatlong hirong buang papunta dito sa may single IT. Kaso hindi ko na malayan, nagugulpi na pala dito si Tupakin ng isang expo at ng isang archer tower. Dahil yung dalawang buwang na healer, imbis na sumama dito kay Tupakin, nagpaiwan lang doon sa dalawang puting bakulaw na panay lang ang dabog sa pader. Pero hayaan na, dahil prinis ko na lang ngayong expo, sabay ibinaba ko na yung abnay na BK para sumama dito sa mga puting bakulaw. At ibinaba ko na ngayong bidabidang hirong yung boot doon sa may taas para basagin yung mga defense na gustong banatan ng dalawang puting bakulaw. At bahala na sila doon at nag-focus na lang ako dito sa tatlong hirong buwang kasama na mga robot at mga puting bakulaw. Dahil nakaabang nga dito yung enemy yung bot at lumabas na nga pati yung mga bantay ni Buni. Kaya bago pa magrambulan yung mga buang, binuhusan ko na kaagad na Moriarty Acid yung isang kaldero na panay labas ng tae. At isa-isa na nga nagputukan yung mga puting bakulaw. Kaya halos parehas na sila dito hindi makagalaw dito sa may eagle. Habang si Irong yung bot naman, inuunti-unti na basagin yung mga defense na nandoon sa may 3 o'clock. Kaya inilapag ko na rin doon yung isang salamangkero at Barbie para may pakinabang naman na basagin yung mga buildings na pakalat-kalat sa may labas. At inilapag ko na nga yung isang jump spell para makatalo na lang si Irong yung bot kasama ng mga halaga niyang Yoba papunta dito sa may Archer Tower. Kaso wala rin pala maitulong yung jump spell dahil nagwala na nga yung abnay na BK. Kaya ayun, halos naubos nga yung mga pader doon sa may eagle. Pero mas wala nga naitulong yung dalawang healer ni Tupakin. Dahil tingnan nyo naman kung sino yung sinamahan pagkatapos nila doon sa dalawang puting bakulaw. Walang iba kundi yung isang salamangkero na binabanatan yung mga buildings sa bakalat-kalat sa may labas. Kawawa tuloy yung Tupakin dahil siya nga lang yung nadedo. Kaya minsan talaga ang sarap na lang kamutin yung singit dahil sa galawan ng mga troops. Pero hayaan na dahil at restart na nga dito yung base ni Buni na ginamitan nga ng 20 pirasong puting bakulaw kasama na pati sa reinforcement. At ewan ko na lang kung ayaw nyo pa rin talaga maniwala na malakas nga ito makatristar. Kita nyo naman Tage 14 versus almost max na Tage 15. Pero kung ayaw nyo maniwala, edi wag. Dahil yan pa rin yung ginamit ko dito sa account ko na Tage 15. At ang sinalang huwa dito ay 22 na puting bakulaw kasama na pati sa reinforcement. At ayan, kitang-kita niya naman max na ata to sa Tage 16 yung base ni Kadal. At meron na nga siya mga merge defense gaya ng multi-archer tower at yung mga ricochet cannon. Pero alam ko, duda pa rin dala kayo na malakas nga makatristar to mga puting bakulaw. Kaya dito, naglapag lang muna ako ng isang Barbie sa may 9 o'clock. Mahirap na, baka bigla may umahon na poste ng PLDC. Buti wala, kaya tinakpan ko may yung ibang defense. Sabay ibinaba si Tatang at hinagis yung bulalakaw niya papunta doon sa bahay ng karpintero. At ginamit lang yung malaking pana ni Tupakin papunta sa may town hall. Kaya dahil dyan, wala na kaatat yung town hall ni Kadal kasama yung clan castle at multi-archer tower na nasa gitna. Kaya ano pa ang gagawin? E di inabangan ko nga dito yung dalawang hirong buwang kung saan ba patungo. At dahil sa pababa sila, naglagay na ako kaagad ng spell ng tiyanak kasama ng mga puting bakulaw at siyab ni na BK para makipagsapakan doon sa enemy heroes. At bahay naman ang aso dito sa may baba kasama rin ang mga puting bakulaw. Bale binuksan ko ngayong pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae para makapasok sila doon sa may monolith. Kaso yung bantay na Machu Papa tuwang-tuwa sa kakabato kay Abnoy. Buti na lang nakita nito Pakin kaya ayun pinana niya kaagad yung itlog. Pero teka, kailangan ko nga dito buksan yung pader sa may Munti Inferno Tower kaya naglapag nga ako dito ng bungo na nakasakay sa tae. Kaso nakatapak ng malaking tae yung dalawang puting bakulaw. Kaya ayun kawawang bungo dahil nasa buga ng mga tae. Pero hayaan na dahil naglapag na lang nga ako ulit para mabuksan na yung pader.
Pero sobrang dami pa nga ng mga defense na nandito sa may taas. Kaya nilapagan ko na muna ng mga puting bakulaw bago ko inilapag yung bida-bidang hero yombot. At ang purpose sana, ipagulpi yung mga puting bakulaw sa bantay na enemy queen. Kaso, tumiretso nga lahat doon sa may double cannon. Kaya ayun, binungusan ko na lang ng muriatic acid yung enemy queen habang nakikipagsapakan kay hero yombot. Kaya balik na muna dito sa grupo nila Abnoy na BK. Dahil ginamit ko na nga dito yung equipment niya na earthquake boots para buksan yung mga pader at makapasok sila papunta dito sa may multi-archer tower. At nilapagan ko rin ang 2 puting bakulaw, yung isang cannon na naiwan dito sa may 3 o'clock at 3 puting bakulaw din sa mga poste ng PLDC dito sa may taas. Kaya dahil dyan, halos hindi na nga nakagalaw yung mga defense ni Kadal dahil isa-isa na nga naputukan dito yung mga puting bakulaw. Kaya pinalabas ko na dito yung mga alagang yobat ni Hero Yombot para may pakinapang naman. Dahil si Abnoy tuluyan na nga na maalam kaya napisa na yung itlog at lumabas na nga yung ibon. Sabay tinitingnan ko nga dito yung base ni Kadal baka kasi meron pa mga poste ng PLDC na biglang lumutang kung saan-saan. At dahil sa wala na, ano pa ang gagawin? Di inilapag ko na yung huling natitirang puting bakulaw para may pakinabang naman. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star yung base ni Kadal na ginamitan ko nga ng 22 na puting bakulaw kasama na pati sa reinforcement. O diba? Sabi ko sa inyo malakas talaga itong mga 3-star. Ayaw nyo lang kasi maniwala. Kaya subukan nyo na rin lalo na at magkakaroon na ulit ng One War League para sigurado lagi kayong talo. Baliw! Pero teka, isingit ko lang yung laban namin dito sa Dark Angel dahil kung makikita nyo, pinerpig na nga kami dito ng mga kalaban ng mga idol natin na mga taga 7 Seas. Tama, 7 Seas na mga Pinoy din. Kaya shoutout sa mga idol natin na mga taga 7 Seas. Balit chinat na ako dito ni Boss Bio, nakasama ko rin dito sa Dark Angel. Dahil malapit na nga matapos ang war at pinerpig na nga kami dito ng mga idol natin na mga taga 7 Seas. At kailangan nga namin makatabla para hindi maputol yung 146 win streak dito sa Dark Angel. Kaya umatak na muna ako dito at ang 3-star ko naman yung ibang base. Kaya dahil dyan, kung makikita nyo, isang base na lang ngayong kailangan ko i-3-star para makatabla na rin kami. Ano pa ang gagawin? Di isinalang ko nga dito yung matinong troops na malakas maka 3-star. At yan nga ay walang iba kung hindi 21 puting bakulaw. Tama, yan nga yung ginamit ko para dito sa last days ng 7 Seas. At ayan, kitang-kita niyo naman, makunat-kunat na nga to sa TH18 kahit wala pa siya mga ibang bagong defense. At ang una kong ginawa dito, nilapagan ko lang muna ng isang Barbie para ipakatay sa poste ng PLDC. Kaya nilapag ko na si Tatang para tumbahin na kaagad dahil pawala-wala naman yung signal niyan. Sabay tinakpan ng Imbispel yung ibang defense at tinagis yung bulalakaw papunta doon sa Imbis Tower. Kaya dahil dyan, burado na kaagad yung Clan Castle kasama na pati yung mga main defense na nakapalibot doon sa Imbis Tower. Ano pa ang gagawin? Di inilapag ko na nga sa tupakin kasama si Abnoy para kalat ka rin si Tatang papunta dito sa may kanan. Sabay naglapag nga ako ng mga puting bakulaw kasama ni Hirong Yombot at bahay ng aso dito sa may 3 o'clock. Dahil ang plano, makapasok yung 3 Hirong buwang kasama ng mga puting bakulaw papunta dito sa may Revenge Tower. Kaya binuksan ko na nga yung pader gamit yung bungo na nakasakay sa tae. Ang kaso, si Abnoy sumunod na dito kay Hirong Yombot. Potek na yan, pero hayaan na dahil naglapag na nga ako dito ng jump spell para makatalon sila papunta sa may town hall. Sabay lapag ng spell ng Chana para madistract yung monolith. At dahil sa isa-isa na nga nagputukan dito yung mga puting bakulaw, halos namuti na nga dito yung gitnang base ni Idol Roger. Kaya dahil dyan, halos hindi nga nakagalaw yung guardian ng town hall. At yung BK dahil sa Abnoy yan, pagkatapos umikot sa labas, papasok na yan sa may loob. Kaya prenis ko na muna dito yung ibang defense dahil kinakatay na nga si Hirong Yombot. Sabay pinalipat ko na yung may wagang bola ni Abnoy na BK para may tumba na kaagad yung mga defense na nakapalibot dun sa may Ridge Tower. Kaso nagulat ako sa mga poste ng PLDC na lumutan doon sa may taas. Kaya bago pa mawala yung signal, nilapagan ko na ng 4 na puting bakulaw para tumbahin na kaagad. Kaso sa tupakin, pinagtulungan na nga dito ng enemy queen at ang enemy Yombot. Kaya ayon, pinalabas ko na kaagad yung 2 kambal kasama ni Higanting Kalbo para sabunutan yung enemy Yombot. Ang problema, na deto na nga si Tatang kasama ni Hirong Yombot. Kaya manalangin na lang sa mga puting bakulaw kasama ng 2 Hirong buwang. Dahil kita niyo naman, pinagkakatay nga dito ng Butigir Tower yung reinforcement ko na mga super ipis. Pero buti na lang tumangke na nga dito yung malapat na katawan ng Higanting Kalbo. Ano pa ang gagawin? Di itinago ko na muna dito yung tamho ni Idol Roger gamit yung Imbispel. Mahirap na baka puntaan pa ni Higanting Kalbo. Sabay pre sa bantay na matsupapa dahil kanina pa nga binabatukan yung Higanting Kalbo. Kaya ayun, nanigas ka agad yung itlog, sabay binanatan pa nga na mga buteteng anak ng paniki. Kaya dahil dyan, nabuhay pa nga si Higanting Kalbo at tumiretso nga siya dito sa may expo kasama ng mga puting bakulaw. Dahil yung Abnoy na BK, walang balak na tumangki dito kay Tupakin at mas gusto niya nga sumama dito sa mga robot. Pero hayaan na dahil kita niya naman halos hindi na nga nakagalaw dito yung mga huling natirang defense. Gawa ng pumutok na isang puting bakulaw. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star yung base ni Idol Roger na ginamitan ng 21 puting bakulaw. Sabi sa inyo malakas talaga ito maka 3-star. Ayaw niya lang kasi maniwala. Kaya gamitin nyo na rin para malamig din yung relasyon nyo. Gaya dito kay Boss Bio, napaiyak na lang sa mga puting bakulaw. Naalala ata yung jowa na iniiwan siya dahil sa lamig ng relasyon.
hayaan na at balik na lang tayo dito sa pitch under fire dahil kita nyo naman, pinerpik na din kami dito ng mga kalaban. Kaya kailangan talaga magseryoso para hindi rin maputol yung streak na inalagaan namin dito sa pitch under fire. Kaso yung kalaban nagawa pa nga mag-request habang nakalive sa TikTok at gusto niya nga makapanood ng Noah's Ark. Kaya sige, pagbigyan dahil lumipat na nga ako dito sa account ko na Tage 16 para isa lang na yung request ng kalaban na Noah's Ark. Panay kasi ang tawa niya habang nakalive siya sa TikTok at pinapanood niya nga yung mga puting bakulaw. Kaya nag-request naman yung buang ng Noah's Ark. Aba, ayos din. Akala niya siguro puro pantitrip lang yung mga ginagawa ko gamit yung mga puting bakulaw. Kaya gusto niya siguro makapanood ng Noah's Ark para hindi na kami makahabol sa score. Kaso sirambutan nga tayo na mahilig mga agis ng tae. Kaya eto na yung Noah's Ark at yan nga ay ginamit ko dito sa base ni Rain. Makunat-kunat na rin sa Tage 16 kahit mahina pa yung mga pader. At ayan na nga yung kalaban, pinanood niya na nga kaagad habang nakalive siya sa TikTok. Kaya dito, hinga malalim na muna si Rambutan para makapokus sa paglapag ng mga imbispen sa mga ibang defense. Sabay lapag kay Tatang at inagis yung bulalakaw niya papunta doon sa may monolith. Ayun, sa pool kaya nilapagan ko na ng 2 lindol para matanggal kaagad yung Blunt Castle kasama yung monolith at yung 2 multi-archer tower. Kaso, kinakatay na pala yung ugot-ugot na Tatang kaya inilapag ko na kaagad yung nag-iisang healer. Isinama ko na pati yung isang taong oso dahil kita niya naman nakaabang na nga dito yung enemy Tatang at yung enemy BK. Kaya ibinaba ko na si Tupakin para may kasama si Tatang na makipagsapakan dito sa bantay na enemy heroes. Sabay nilagyan ko pa ng isang ninja kaya ayun hindi man lang nakalapit yung enemy BK. Pero syempre hindi pa pwede magsaya dahil napakadami pa nga ng mga defense at nakatayo pa rin yung town hall. Kaya ibinaba ko na muna dito yung mga troops na matigas yung mga bunbunan gaya nitong puting bakulaw, taong bato at yung yeti. Isinama ko na pati si Eudora, yung Cyclops at yung higanteng kalbo. At dahil sa wala akong wall breaker, ibinaba ko na pati yung ugat na maladila para dilaan na kaagad yung pader at makapasok na yung mga buwang kasama na pati yung abnoy na BK. Ang kaso, yung eagle kanina pa nga panay hagis ang tae kaya inilapag ko na yung nag-iisang robot kasama ng bahay ng aso dun sa may taas. Sabay balik dito sa 3 hirong buwang kasama yung mga troops na puro matitigas ang bumbunan. Bali nilapag ko na nga dito yung jump spell para makatalon sila papunta sa may town hall at sa mga ibang defense. Ang problema, si Tupakin umikot pa nga sa labas kasama yung Eudora at Yeti. Pero hayaan na dahil nakapasok na rin yung abnoy na BK kasama yung Cyclops na nakadiaper. Kaya nilapag ko na yung bida-bida hero Yombo doon sa may taas para tumbahin na kagad yung eagle na kanina pa nga panayagis ang tae. Ang problema, yung abnoy na BK hindi pala tumalon papunta sa may town hall dahil siya naman yung lumabas at yung Tupakin na umikot siya naman yung pumasok. Putek na yan, ang gulo talaga ng mga buang. Kaya ginamit ko na lang yung earthquake boot sa spiky ball ni Abnoy para mabanata na nila kagad yung town hall. Sabay nilapag ko na yung little Tatang dahil nadedo na pala yung ugot-ugot na Tatang. Kaso, sobrang dami pa pala ng mga DPS na nandito sa may 3 o'clock kasama na pati yung bantay na enemy Yombot. Kaya ibinaba ko na yung huling natirang troops na Salamangkero, yung Brua at yung Blue Ranger para may pakinabang naman. Sabay prinis ko na yung town hall kasama na pati yung Blunt Castle para wala nang lalabas na bantay. Tinago ko na pati yung eagle para hindi na makahagis ang tae. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga na 3-star dito yung base ni Rain na ginamitan ng Noah's Ark. At yan nga ay request ng kalaban. Iba din pala yung drip, nagre-request ng strategy na malakas maka 3-star. Kaya ayun, imbis na matalo kami, unti-unti na nga kami dito nakakahabol. Ang problema nga lang, hirap na nga yung mga kasama ko dito sa gitna at sa baba. Dahil kita nyo naman halos puro mga high TH yung mga naiwan. At yung naiwang mga atak sa amin ay halos puro mga low TH. Kaya dito, gumamit na muna ako ng mga butigi para sa mga afon ko na T17 at T18 para makahabol kami kaagad. At pagkalipas nga lang ng ilang minuto, ayan, dadalawa na lang yung base na naiwan sa kalaban. At yan nga ay isang TH17 at isang TH18. Ano pang gagawin? Di sinimulan ko na ulit dito gumamit ng mga matinong troops sa account ko na TH17. Dahil lang yung sinalang ko dito ay 8 bungo na nakasakay sa tae at 9 na pirasong taong bato. Oh, walang kakamot ng ulo dahil matinong troops talaga to na malakas mga 3-star. Kita nyo naman ilang beses ko na nga to na i-content yung mga taong bato. Kaya proven and tested ko na talaga na malakas talaga mga 3-star itong mga taong bato. At samahan lang natin ang mga bungo na nakasakay sa tae. Kaya kung interesado kayo, subukan nyo na rin ma-practice na gamit na itong mga taong bato. At huwag kayong titigil hanggat hindi kayo maka 3-star. Pero madali lang naman ito matutunan. Ang kailangan lang marunong kayo mangagis ng tae. Pero teka, nandito na nga yung base ni Big D na ginamitan ko ng mga taong bato. Tama si Big D, kaya bagay na bagay talaga dito mga taong bato. Dahil puro big yung mga D nito. At dito nga, kailangan ko kaagad hagisan ng bulalakaw ni Tatang yung isang Ridge Tower na nandito sa tabi ng town hall. Dahil kita niya naman, pwede na kaagad tanggalin yung mga nakapalibot na mga main defense kasama na yung town hall at yung Blunt Castle. Ang kailangan lang hinga malalim para makapag-focus ng paglapag ng mga indispense sa mga ibang defense. At pwede na ihagis yung bulalakaw ni Tatang. At ayun sa pool, kaya gamitin na kaagad yung
malaking paanan nito pa rin papunta sa may town hall. Pero syempre, hindi pa pwede magsaya dahil kita nyo naman nakaabang na nga dito yung bantay na Machu Papa at yung enemy BK. Kaya lapagan na natin kaagad ng mga taong bato para may tatangkay sa dalawang hirong buwang. At antayin lang natin kung saan ba patungo yung tupakin habang kinakalatkat si Tadang. Pero binuksan ko na nga yung pader dito sa may Wizard Tower gamit yung bungo na nakasakay sa tae. Sabay nilapagan ng isang taong bato para makapasok papunta dito sa may expo na kanina pa nga binabanatan si Tatang. Buti na lang tumigas-tigas yung tuhod dahil sa mga healer ni Tupakin. At dahil nagsama-sama na nga yung mga buwang para banatan yung expo, nilapagan ko na nga kaagad ng mga bungo na nakasakay sa tae para mabuksan na kaagad yung mga pader. Ibinaba ko na pati yung Abnoy na BK para magsama-sama na lang sana yung tatlong hirong buwang. Kaso dahil sa Abnoy, dumiretso nga dito sa may labas. Pero hayaan na dahil nilapag ko na nga yung bahay ng aso dito sa may baba para basagin na kaagad ng mga robot at salamangkero yung mga buildings na pakalat-kalat dito sa may baba. At binuksan ko nga yung pader para makapasok yung Abnoy na BK papunta dito sa may Multi-Inferno Tower na nasa gitna. Pero na-traffic pa nga dito yung tatlong hirong buwang para banatan yung isang Rikushi Cannon. Kaya naglapag na muna ako sa may taas ng isang taong bato para banatan ng expo bago ko ibinaba yung bita-bitang hirong yombot. At si hirong yombot na yung bahala ang mag-takedown sa mga defense na pakalat-kalat dun sa may taas. Kaya dito, na-focus na muna ako sa grupo nila Tatang dahil nakaabang na nga yung monolith kasama na pati yung Multi-Gear Tower. Kaya bago pa magulpi yung mga buwang, pinalipat ko na kaagad yung maiwagang bola ni Abnoy na BK at nilapag ko na yung huling natirang taong bato malapit doon sa may enemy queen. Dahil papalapit na nga si hirong yombot, kaya bago pa magsatakan yung dalawa, nag-repair na muna sa gitna yung isang taong bato. Pero teka, muntik ko na nga dito makalimutan yung tanong ni Big D. Kaya prinis ko na muna para hindi na makabalik. Sabay focus dito kay hirong yombot na pinagsasapak na nga yung enemy queen. Dahil kanina pa, pinatitripan yung mga taong bato. Kaya ayun, puro black eye nga yung minabot ng enemy queen. Kaya dahil dyan, tuluyan na nga nanigas yung Big D. Ay mali, tuluyan na pala na 3-star yung base ni Big D na ginamitan ng mga taong bato. O di ba, ganun lang maka 3-star na gamit na yung mga taong bato. Ang kaso, binanata na pala ng kasama ko yung huling base na TH18. Kaya dahil yan sa bandang dulo, draw nga yung kinalabasan ng laban namin. Kaya ayun, napamura tuloy yung kalaban habang nag-live sa TikTok dahil ginamitan ng mga taong bato at puting bakulaw yung mga base nila.